Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, samahan niyo kami sa isang madilim at nakakakilabot na paglalakbay sa gitna ng kagubatan. Isang ama at anak ang haharap sa mga halimaw at sa kanilang pinakamalaking takot upang maisakatuparan ang isang mahalagang misyon. Habang binabaybay nila ang landas patungo sa lungsod ng Davao, matutuklasan nila ang tunay na halaga ng kanilang sakripisyo. Paano nga ba magtatapos ang kanilang pakikibaka laban kay Dante at sa mga halimaw? Alamin natin sa kwentong ito. Magandang gabi po sa lahat ng mga tagapakinig ng mga kwentong katatakutan. Maraming salamat po sa inyong oras at interes sa aking kwento. Ako po si RD at nais kong ibahagi sa inyo ang isang karanasang hindi ko malilimutan. Nakatira kami ni Angelo, ang aking anak, sa isang maliit na baryo sa gitna ng kagubatan. Matagal na kaming namumuhay dito at kahit simple lang ang aming buhay, puno ito ng pagmamahalan at pagkakaisa. Ngunit isang araw nagbago ang lahat nang dumating ang balita tungkol sa isang mahalagang misyon na kailangan naming gampanan. Sa kalagitnaan ng isang madilim na kagubatan, ang malamlam na liwanag ng buwan ay sumisilip sa mga sanga ng mga puno. Nagbibigay ng kaunting liwanag sa madilim na landas na tinatahak namin ni Angelo. Habang pinipilit kong kalmahin si Angelo, nararamdaman ko ang panginginig ng kanyang katawan. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi ko habang hinahaplos ang kanyang ulo. "Ipinagmamalaki kita. Sa kabila ng lahat ng ito, ipinakita mo ang iyong katapangan." Hindi ko mapigilang maalala ang halos pagkakadakip namin ng mga halimaw kanina lamang. Tay, natatakot ako, bulong ni Angelo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. "Bakit kailangan nating gawin ito?" "Alam ko, anak," sagot ko habang tinitingnan ang paligid. "Pero minsan, kailangan nating harapin ang ating mga takot para sa mas malaking layunin." Sa isang kampo sa gitna ng kagubatan, nag-aapoy ang mga sulo habang ang mga kasamahan namin ay nag-aayos ng kanilang mga gamit. Ang mga mukha nila ay puno ng pagod at takot. Biglang sumalakay ang mga halimaw. Ang mga aswang, tikbalang at kapre ay walang habas na umatake sa aming kampo. Isa-isa ang mga kasamahan ko ay nagbuwis ng buhay. Si Lito, ang pinakamalapit kong kaibigan, ay tinadtad ng mga tikbalang habang si Maria, ang aming manggagamot, ay nilapa ng isang aswang. Ang mga sigaw ng mga kasamahan ko ay nag-echo sa buong kagubatan. Ang amoy ng dugo at nasusunog na kahoy ay naghalo sa hangin, nagdadala ng mas matinding takot. Ang bawat pagkamatay ay nagdadagdag ng bigat sa puso ko at ni Angelo. "Hindi natin sila pwedeng pabayaan, Tay," sabi ni Angelo habang pinipigilan ng luha. "Kailangan nating magpatuloy para sa kanila." "Oh, anak," sagot ko habang pinipilit kong itago ang aking lungkot. "Ang mga alaala nila ang magiging gabay natin sa laban na ito." Sa isang gubat malapit sa lungsod ng Davao, masinsin ang mga puno at masigla ang tunog ng kalikasan. Habang binabaybay namin ang gubat, isang malamig na hangin ang dumaan at biglang sumulpot ang isang manananggal mula sa itaas. Nahulog ako mula sa aking kabayo, ngunit agad akong tumayo at hinarap ang halimaw. "Angelo, manatili ka sa likod ko," sigaw ko habang hinahanda ang aking espada. "Mag-ingat, hindi natin alam kung ilan pa sila." "Tay, mag-ingat," sigaw ni Angelo habang hinahanda ang kanyang espada. "Tumakbo ka, Angelo," sigaw ko habang nakikipaglaban sa manananggal. "Kailangan mong makarating sa lungsod ng Davao at humingi ng tulong." Nakita ko si Angelo na unti-unting nawawala sa aking paningin patungo sa kanyang destinasyon. Sa gitna ng gubat, ang mga puno ay nagiging mas masinsin at ang dilim ay nagiging mas malalim. Habang nakikipaglaban ako sa manananggal, nararamdaman ko ang bawat sugat at pagod sa aking katawan.
Ngunit hindi ako pwedeng matalo dito. Kailangan kong bigyan ng sapat na oras si Angelo para makatakas. Tumakbo ka, Angelo. Huwag mo akong intindihin. Sigaw ko habang nakikipaglaban. Kailangan mong maisakatuparan ang ating misyon. Sa huling sagupaan ko laban kay Dante, ang kanyang itim na armadura ay kumikislap sa ilalim ng buwan at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Dante, hindi kita papayagang sirain ang lahat ng pinaghirapan namin. Sigaw ko habang hinahanda ang aking espada. Huwag kang magmalaki, RD. Tugon ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng panunuya. Walang halaga ang inyong misyon. Hindi ka magtatagumpay, Dante. Sigaw ko habang hinahanda ang aking espada. Tinamaan si Angelo ng isang lasong panamula kay Dante. Sa kabila ng kanyang sugat, nagawa pa rin niyang ihatid ang mensahe kay Haring Tomas bago tuluyang malason. Nakita ko si Angelo na nawawala sa aking paningin. Naramdaman ko ang bigat ng aking mga sugat at ang pagod ng aking katawan. Ngunit alam kong nagawa namin ang aming misyon. Sa loob ng palasyo ni Haring Tomas, maliwanag ang mga ilaw at abala ang mga tao sa kanilang mga gawain. Pero nang dumating ako, si Angelo, ramdam ko ang bigat sa kanilang mga puso. Halos hindi ko na maigalaw ang katawan ko at nararamdaman ko na ang dahan-dahang pagkawala ng lakas ko. Sa wakas, binuksan ni Haring Tomas ang mensahe na dala ko. Nagulat siya nang makita na ito pala ay isang pagsisisi sa hindi pagdalo sa isang kaarawan dahil sa gulo sa politika, kasama pa ang hiling para sa isang recipe ng adobo. Anong klaseng kalokohan ito? Bulong ni Haring Tomas. Hindi ko akalain na ganito lang pala ang dahilan. Ito ang dahilan ng lahat ng ito? Bulong ko habang unti-unting nawawala ang aking buhay. Ang lahat ng sakripisyo namin para sa isang simpleng imbitasyon? Sa huling hininga ko naunawaan ko ang hindi ganong mahalagang dahilan ng aming sakripisyo. Tay, patawad, ang huling salita ko bago tuluyang nawalan ng malay. Sa labas ng palasyo, nagtipon-tipon ang mga tao upang alalahanin ang mga sakripisyo ng mga mandirigma ng kapayapaan. Ang mga mukha nila ay puno ng lungkot at galit. Ang kabalintunaan ng aming mga sakripisyo para sa isang simpleng imbitasyon at isang recipe ng pagkain ay nagbigay ng mapait na katotohanan sa aming pakikibaka. Hindi na dapat maulit ang ganitong klaseng misyon, sabi ng isang matandang mandirigma habang tinitingnan ang mga labi ng mga nagbuwis ng buhay. Kailangan nating maging mas maingat sa mga susunod na henerasyon. Ang aming kwento ay naging isang babala sa mga susunod na henerasyon ng mga mandirigma. Ang kwentong ito ay nagpakita na minsan ang ating mga sakripisyo ay maaaring walang kabuluhan kung hindi tayo maingat sa ating mga layunin. Maraming salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, ingat sa dilim at baka may sumunod sa inyo.